Hi, welcome sa Maxwell Journal TV. Ngayon ay mapapanood ninyo ang isang American drama at fiction na pelikula, na tinatawag na Looks That Kill. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa lahat kong video. So mag-umpisa na tayo. Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang teenager na lalaki na ang mukha ay nakabalot ng benda at gumagamit ng salamin at isang sombrero upang takpan ang kanyang buong ulo. Ang kanyang pangalan ay Max. Kasama niya ang kanyang mga magulang para magpa-therapy kay Dr. Clement. Sinabi niya na siya ay may sakit na nasa kanyang mukha na sobrang gwapo, para mamatay agad ang lahat ng makakakita sa kanyang mukha. Gayon din ang doktor na tumulong kay Max ay namatay din pagkatapos makita ang gwapong mukha ni Max. Noong 2 taong gulang si Max, nagpasya ang kanyang pamilya na pumunta sa isang lungsod na hindi tinitirhan ng maraming tao. Hindi naniniwala si Dr. Clement kay Max, sa halip ay iniisip niyang depressed si Max dahil sa kanyang nakaraan. Makalipas ang ilang sandali, namatay ang doktor matapos makita ang mukha ni Max. Pagkatapos ay dumating ang pulis at humingi ng impormasyon sa mga magulang ni Max, na nagsasabi na ang sanhi ng kamatayan mula sa doktor ay dahil sa atake sa puso ngunit ang dahilan ay hindi pa rin sigurado sa kanila. Sa huli, si Max at ang kanyang mga magulang ay pinayagang umuwi ng pulisya. Sa gabi, iniimbitahan ng kanyang mga magulang ang nag-iisang kaibigan ni Max, na nagngangalang Danny, na magkasamang maghapunan sa kanilang bahay. Habang kumakain, sinabihan ng kanyang ama si Danny na ilabas siya at maghanap ng iba pang kaibigan, ngunit tumanggi siya dahil ayaw niyang pumatay muli ng ibang tao gamit ang kanyang mukha. Pagkatapos noon, hiniling ni Max kay Danny na hampasin ng laryo ang kanyang mukha, ngunit tumanggi si Danny sa una. Hanggang isang araw, sinasadya ni Max na ibaba ang cellphone ni Danny. Nagalit sa kanya si Danny, kaya hinampis niya si Max sa mukha gamit ang brick. Kinabukasan, pumunta si Max at ang kanyang ina sa isang ospital upang gamutin ang kanyang ilong dahil sa pagkakatama ni Danny kagabi. Doon, nakilala niya ang isang babaeng kasing edad niya, na nagngangalang Alex, na naghihintay sa masyadong pila. May oras sila para makipagkilala sa isa't isa habang naghihintay sa kani-kanilang pila. Pag-uwi niya, biglang bumalik si Danny sa kanyang bahay para humingi ng tawad sa kanyang ginawa kagabi, sa pamamagitan ng pag-imbita kay Max na makipagkita sa isa pang babaeng nagngangalang Erica sa isang restaurant. Sa restaurant, si Erica ay nag-iniisip na makikipag-date siya kay Danny, pero sa totoo lang, si Max lang ang i-set up niya sa kanya. Pagkatapos iniwan sila ni Danny, isang masamang tao, si Craig, ang hindi inaasahang hamarang sa kanilang date. Habang si Max ay hindi sinasadyang nahulog ang kanyang inumin sa harap nila, pinunasan ni Craig ang mesa gamit ang mukha ni Max na natatakpan ng mga benda, dahilan para iwan siya ni Erica. Kinaumagahan, plano niyang tumalon sa ilog upang wakasan ang kanyang buhay, ngunit nagkataong dumaan si Alex roon upang pigilan siya sa pagpapakamatay. Pagkatapos noon, hiniling niya sa kanya na pumunta sa isang nursing home at doon sila magsasama-sama. Pagka-uwi, ikinwento ni Max kay Danny ang kanyang karanasan kay Alex. Kinabukasan, nagpasya siyang hintayin muli si Alex malapit sa tulay. Maya-maya pa, dumating talaga siya doon at si Max inaanyayahan siyang maglaro ng magkasama sa kanyang bahay. Nagsasabi sila ng totoo tungkol sa mga karamdaman ng isa't isa, simula sa pagkukwento ni Max tungkol sa abnormalidad sa kanyang mukha, at sinabi ni Alex sa kanya na mayroon siyang bihira sakit sa cardiovascular na nagiging sanhi ng kanyang allergy sa endorphins. Ang mga endorphins ay mga hormone na sanhi ng ilang partikular na damdamin tulad ng kalungkutan o kaligayahan, kaya kapag naramdaman ni Alex ang mga damdaming ito, maaari itong magdulot ng pamamaga na nagiging sanhi ng pamamaga ng kanyang puso at lumalala ang sakit araw-araw. Automatikong, hindi siya kailanman nakaramdam ng kalungkutan o kasiyahan mula pagkabata at iyon ay napakalungkot para sa kanya. Pagkatapos ng pag-uusap, nagpasya silang pumunta sa sinehan ng magkasama at maglasing. Nauwi sila sa Max's room at madala, muntik nang maghalikan. Gayunpaman, pinipigilan niya ito. Ipinakilala ng mga magulang niya ang isang babaeng nagngangalang Yu Senador, na isang exchange student. Mananatili siya kasama nila sa loob ng ilang araw. Isang araw nang nagkampong sila, may nangyari ng hinalikan ni Max si Alex,
na nag-trigger sa kanyang mga endorphins, na nagiging dahilan upang magkaroon siya ng inflamed heart at kailangang magmadali sa ospital, buti na lang at nailigtas pa siya. Isang araw, inanyayahan ni Alex si Max na bisitahin ang isa sa kanyang mga kaibigan, si Rose na naghihingalo sa ospital. Ngunit ang malungkot na pakiramdam para kay Rose ay talagang nararamdaman ni Alex, lumala ang kondisyon at nagiging sanhi ng pagdurugo ng ilong dahil sa endorphins. Si Max, na hindi kayang makita si Rose sa sakit, sadyang tinanggal ang kanyang benda para mas mabilis siyang mamatay gamit ang kanyang nakamamatay na mukha. Mamaya, malungkot si Max dahil biglang lumayo si Alex sa kanya. Lumalayo na pala siya dahil lumalala ang kanyang sakit. Bilang humingi ng tawad, iniimbitahan niya siya sa isang party. Nang gabing iyon, nagdadala rin siya ng maskara para sa kanya at mukhang masaya sila sa party kahit na sa kabilang banda, sila ay naghihirap dahil sa kani-kanilang mga sakit. Biglang nag-nosebleed ulit si Alex. Sa party ngunit nagkunwari siyang gusto niyang pumunta sa banyo. Nang mag-isa si Max ay nilapitan niya si Danny at ang kanyang kasintahang si Craig ay pilyong tinanggal ang maskara ni Max, na naging sanhi ng pagkamatay ng kasintahan ni Danny. Di nagtagal, inaresto siya ng pulisya at dinala ng mga medic si Alex sa ospital. Sa kabutihang palad, siya ay pansamantalang nakakulong at pinapayagang umuwi dahil sa kawalan muli ng ebidensya. Agad niyang binisita si Alex na nasa ospital na. Doon, sinabi niya ang kanyang kalagayan kung saan mula pagkabata ay tinansya ng mga doktor na siya ay mabubuhay hanggang sa edad na 16, ngunit kakaiba hanggang ngayon sa edad na 17, nakaligtas pa rin siya sa sakit at ito ay isang himala para sa kanya. Sa katunayan bago niya nakilala si Max, hindi pa siya naging masaya dahil alam niya na kung siya ay nakaramdam ng saya o kalungkutan ay nauulit ang sakit. Sa lahat ng paghihirap na kanyang pinagdaanan, malungkot niyang hiniling sa kanya na tanggalin ang kanyang mga benda, para mas mabilis siyang mamatay nang hindi na makaramdam ng sakit, sa halip ay pinili ni Max na pag-alitan siya at iniwan siyang mag-isa. Sa kanyang bahay, pilit niyang tinamaan muli ng laryo ang kanyang mukha. Simula noon, hindi na niya kinukuha ang phone ni Alex at Saye. Nakipagkita kay Danny para humingi ng payo sa kanya. Pagkatapos mabigyan ng ilang matalinong payo na nakuha mula sa mga caption sa social media, pumayag siya at bumalik para makipagkita kay Alex sa ospital. Ang sabi niya ay mahal na mahal niya ito at binibigyan si Max ng ilang salita. Sa kalaunan ay hindi na makayanan ni Max na makita siyang namamatay at nagpasya siya na dahan-daang tanggalin ang kanyang benda, para mas mabilis siyang mamatay nang hindi nakakaramdam ng anumang sakit. Nakakagulat, ang kanyang nakamamatay na mukha ay hindi gumagana kay Alex at sa halip ay agad itong namatay sa sakit. Siya ay nagdurusa sa lahat ng oras na ito. Pagkatapos ng kamatayan ni Alex, ipinagpatuloy niya ang kanyang therapy. At ang kaso ng pagkamatay ng kasintahan ni Danny ay sarado na dahil namatay siya sa labis na dosis. Bukod doon, naging anghel siya ng kamatayan, nagbibigay ng euthanasia sa lahat ng humihiling nito. Masasabing ang mga taong ito ay namamatay hindi dahil nakikita nila ang nakamamatay na mukha ni Max, ngunit dahil ng kakulangan ng katapatan at pagiging perpekto ng pag-ibig. Mag-subscribe upang manood ang higit pang mga video tulad nito, i-on ang mga notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang channel na ito. Salamat sa panonood.